pagdiriwang, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapopuotan, ipinagtatabuyan, at inaalimura ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit, sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Alam niyo mga kapatid, isa po sa mga nangyayari kapag tayo ay nagkakaroon ng reunion. Lalo na ngayon malapit na ho ang anticipate na natin, talagang malapit na ang Pasko at ilan sa mga grupo ngayon ang nagpaplano na ng kanilang family reunion, high school classmate reunion, college friends reunion. Magsasama-sama. Di ko alam kung mahilig kayo umati ng reunion. Yung iba ayaw nang umaati ng reunion. Pagtanong mo kung bakit, payabangan lang naman yon. Kaya ayaw na umati ng reunion. Pero yung iba talagang excited sapagkat lalo na kung maganda ang nabuo ninyong pagsasamahan. Nagkaroon lang ng distansya, pero ang inyong pagsasama sa puso at isip ay hindi nasira. Masarap makipag-reunion. Pero nga naman, hindi natin masisisi yung iba na kapag umaati ng reunion, wala nang ibang narinig kundi, alam mo, wala ka sa anak ko. Kaya yung iba tuloy ang nararamdaman, sana all. Alam niyo po yung sana all ngayon, yan yung bukang bibig natin dati. Buti pa siya. Buti pa siya. Pag sinabi natin buti pa ang iba, paano mo ba sinusukat ang kabutihang meron sila sa kabutihang siguradong meron ka rin? Kaya nga napakagandang marinig natin ngayon muli ang paalala ng ating Panginoon sa mga tinatawag na mapapalad ng mundo at ang mga aba sa mundo. Alam niyo po ang gospel natin ngayon sa English ay yung tinatawag natin the Beatitudes. Blessed are the poor. Woe to you. Kawawa at ang mga pinagpala. Sino ang mga pinagpala? Ang sabi ng Panginoon, pinagpala kayong mga nagugutom ngayon, nauuhaw ngayon, inuusig ngayon. O di ba kabaligtaran na? Sa mata ng tao, sa tingin ng mundo, iyan ang mga kawawa.
yang mga gutom, yang mga pagod, yang mga inaapi, yang mga walang bahay, yang mga walang kakayahan, yan ang mga kawawa sa mata ng mundo. Ngunit, hindi naman ibig sabihin, yung mga may pera, yung mga may sariling bahay, yung mga may negosyo, yung mga matiwasay ang buhay ngayon, ay masamang tao. No. Saan magkakatalo? Pero Father, sabi dito sa binasa natin ngayon, kawawa kayong mga busog ngayon. Kawawa kayong mga nagsisitawa ngayon. Kawawa kayong mga mayayaman ngayon. So kaya naman tayo, super sa in denial. Naku, hindi ka mayaman. Wala kaming pera. Mga kapatid, alam nyo sa pagitan ng pinagpala at kawawa ay ang disposisyon ng tao. Disposition in life. It's up to you. Nasa sayo rin. Kung titignan mo ang buhay mo bilang pinagpala o kawawa. Anong kawawa dyan sa'yo? Buo pa rin ang pamilya mo. Wala ka lang ng sasakyang meron sila, pero meron kang pamilya. Kaya nga sabi sa unang pagbasa, sino ang mas pinagpala? Yung may asawa o yung wala? Sa tingin mo ba, lahat ng may asawa ngayon ay masaya? At sa tingin mo ba, lahat ng walang asawa ngayon ay miserable? I don't think so. Ang sabi ng ating Panginoon, nasa puso ng bawat tao ang tunay na pagpapala. Kaya nga sa pagpapatuloy na misa nating ito ang hilingin natin sa Panginoon na sana araw-araw ayusin niya, baguhin niya, itama niya ang disposisyon natin sa buhay. Ako, ito ang aking secret, simple formula in life. Happy thoughts plus positive attitude equals good life. Happy thoughts plus positive attitude equals good life. Hindi pwedeng puro happy thoughts lang, pero mali naman ginagawa mo. Ano, happy-happy lang, pero mali naman ang ginagawa mo. Hindi pwede yun. Hindi naman pwedeng tulong ka lang ng tulong, pero lagi ka namang aburido. Lagi ka nag-aalala. Lagi na lang masama ang nakikita mo. Mga kapatid, araw-araw, hayaan natin na gawin tayo ng Diyos na tunay na pinagpala, hindi lamang dahil sa kung anong meron tayo, kundi dahil sa kung ano tayo. Isang taong marunong pa ring lumigaya sa kabutihan, sa tama. Isang taong marunong pa ring magpaligaya ng iba. Amen.